Pabili po nito. Isang pirasong beef tenderloin at may libre pang ilang pirasong sibuyas. Di ba? Opo. Heto. Matagal ko na itong inihanda para sa inyo. Salamat po. Sabi mo, ano ba ang iniisip ng asawa mo? Sa lagay mong iyan, bakit hindi ka pa niya pinagpapahinga sa bahay para sa bata? Nag-iisa ka lang, at ang laki na ng tiyan mo para magpunta rito sa palengke. Masyado po siyang busy sa trabaho. Sige po, mauna na ako. Hoy, tingnan nyo, ang matandang ito, nang scam. Maging saksi kayo sa akin. Hindi ko siya hinawakan. Kusa lang siyang natumba. Ang mga matatanda ngayon ay walang galang sa sarili, panay pang scam lang ang alam para sa pera. Kapag tumanda ang masamang tao, masama pa rin siya? Hindi ito pagpapanggap. Nahihirapan na siyang huminga. Anong gagawin mo? Kapag hinawakan mo siya, pananagutan mo na iyan. Buntis ka, bakit nakikisali ka pa rito? Mag-iingat ka. Minsan ay walang napapalang mabuti sa pagtulong. Kapag tinulungan mo siya, ang pamilya niya ay maaaring hindi magpasalamat sa iyo, baka baliktarin ka pa nila. Salamat sa paalala ninyo. Bilisan nyo, tumawag kayo ng 911. Dahil sa maagap mong pagtulong, nakaabot siya ng buhay sa ospital. Tatay mo po ba siya? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo siya kilala, pero nakuha mo pang itaya ang sarili para iligtas siya, pati ang pambayad sa ospital, ay ikaw rin ang nagbayad muna. Kailangan ko na po ng makauwi para magluto. Kayo na po ang bahalang mag-alaga kay Lolo Doc. Salamat po. Si Esingwan, isa siyang kahanga-hangang ina. Si Esingwan. Ang asawa ko ay uuwi na galing trabaho. Pagkatapos niyang sunduin si Sunning sa eskwela, mga 1 oras pa ang hihintayin ko. Abot pa siguro. Hindi ba sasakyan ng asawa ko iyon? Anak, Mami Wang. Gusto ko rin. Sanhaw. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa niyo? Sa oras na ito, hindi ka pa bumabalik para magluto? Bakit nandito ka? Ikaw pala si Miss Che, di ba? Umuwi ka na at magluto ng pagkain. Ako na ang mag-aalaga kay Xiaoning. Wala kang hiya. Huwag mong pagsalitaan ng masama si Mami Wang. Tinawag mo siyang nanay? Paano naman ako? Ano ako, katulong niyo lang. Sanhaw, araw-araw mong sinasabing may overtime ka. Iyon pala ay isinasama mo ang anak natin para puntahan ang babae mo? Dahil nakita mo na rin naman, hindi ko na kailangang mag-isip ng dahilan para lokohin ka. Tama? Si Nanan ang mahal ko. Pinakasalan lang kita dahil takot siya sa sakit at hindi niya kayang manganak. Para sa pagsasama nating ito, nagbitiw ako sa trabaho ko. Ibinigay ko ang buong oras ko bilang isang may bahay. At ito lang ang igaganti mo sa akin? Mga walang hiya kayo. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang tatay at nanay ko. Tumawag kayo ng ambulansya. Siguro, dalhin na natin siya sa ospital? Mahal, nakalimutan mo na bang may reservation tayo sa restaurant? Kailangan na nating umalis. Dalhin niyo ako sa ospital. Pero, Ano ka ba? O siglang yan. Darating din agad ang 911. tatay, gutom na ako. Gusto ko nang kumain kasama si Mami Wang. Sige, tara.
Huwag mong pagsalitaan ng masama si Mami Wang. Si Nanan ang tunay kong mahal. Pinakasalan lang kita dahil takot siyang masaktan, hindi siya makapanganak. Doktor, nasaan ang anak ko? Doktor, Bakit ka ba sumisigaw? Tina, nasaan ang anak ko? Ang anak mo? Wala na siya? Young Master Fu. Nasaan na siya? Hindi ba sabi? Ang babaeng nagligtas kay Lolo ay nakatira dito? Hinanap na po namin siya, pero hindi pa rin makita. Ipagpatuloy ang paghahanap. Opo. Young Master Fu, nandoon po siya ngayon sa ospital na pagmamayari niyo. Pumunta tayo sa ospital. Opo. Sheshingwan, naku-curious ako. Bago na mayapa ang matanda, ipinaabot niya talaga ito sa akin? Ano ba talaga ang laman nito? Ang anak mo? Wala na siya. Hindi maaari. Nagsisinungaling ka lang, di ba? Siguradong nagsisinungaling ka lang. Siguradong nasa loob pa siya ng incubator. Tina, pakiusap, dalhin mo ako sa kaniya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Isa ka talagang baliw na babae. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hinding-hindi ko hahayaan. Nasirain mo ang kinabukasan ng pamangkin ko. Anong ibig mong sabihin? Makinig ka sa akin. Nang dalhin ka rito, ang bata sa sinapupunan mo ay maaari pang mailigtas. Pero, Pinabayaan mong mawala ang bata. huwag kang magsalita ng ganyan kasama. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Tao ka pa ba? Tungkol sa panloloko ni Sanhao, noon mo pa ba ito alam? Siyempre, pamilyang Wang. Pero, ang pamilyang suportado ni Fu Group, basta't makuha sa pamamagitan ni Wang Nanan ang puhunan mula kay Fu Group, ang kumpanya ng pamangkin ko ay siguradong magtatagumpay. Wala kang dapat sisihin kundi ang kawalan mo ng koneksyon, abagay ka lang na maging makina sa panganganak. Masama kang tao. Hindi ka ba natatakot kay Sanhao? Nakamuhian ka niya? Ang pamangkin ko sa ngalan ng pagiging ama ng bata ay lumagda na sa kasunduan. Kung hindi, sa tingin mo ba sino ang nag-utos nito? Hindi ba kayo natatakot maparusahan ng langit? Parusa? Noong hindi ka pa kasal sa pamangkin ko, baka sakaling respetuhin pa kita ng kaunti. Dahil noong oras na iyon, bata ka pa at maganda at may mataas na pinag-aralan, napakaliwanag ng iyong kinabukasan. Pero ngayon, isa ka na lang babaeng walang trabaho at iniwan na. Matatakot ba ako sa'yo? Pirmahan mo ito. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka sa bahay ng pamangkin ko. Hindi ako pipirma. Pasok. Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Pirmahan mo iyan. Bitawan niyo ako. Hindi ako pipirma. Pirmahan mo na. Hindi ako pipirma. Bitawan niyo ako. Tumigil kayong lahat. Tingnan ko lang kung sinong mga has nasaktan siya. Tumigil kayong lahat. Ako ang nurse manager sa ospital na ito. Kung wala ang pahintulot ko, paano kayo nakapasok dito? Ikaw ba si Sheshingwan? Sino ka? Ako si. Bingi ka ba? Lumayas ka na rito agad? Ano ang ginagawa nyo? Nananakit sila sa harap ng maraming tao? Ikaw pa ang may ganang magreklamo. Ikaw ang tunay na kriminal dito. May ebidensya ka ba? Ano? Kung wala kang ebidensya, naninira ka lang ng puri? Ikaw. Makukulong ka niyan. Ospital ito. Tumigil kayo sa ingay. Director Jiang po, may grupo po ng mga kriminal
na pumasok dito at inapi ako. Tawagan niyo na po ang mga security at palayasin silang lahat. Ikaw talaga ang may kasalanan. Ang sinasabi mong kriminal? Ay siya ba? Opo. Naku, Director Jiang, hindi niyo po alam. Biglang pumasok ang mga taong ito at nagbabantang manakit. Sobra po akong natakot. Hindi po totoo iyon. Siya po ang nag-alis ng bata nang walang pahintulot ko. Pinilit niya rin akong pumanaw ang bata. Pinilit niya rin akong lumagda sa divorce papers. Tinutulungan lang po ako ng ginoong ito. Xie Xingwan, akala mo ba maniniwala ang direktor sa mga sinasabi mo? Humingi ka sa akin ng tawad ngayon din? Baka sakali, ay mapatawad ko pa kayo. Patahimikin siya. Director Jiang, tignan nyo, sa harap nyo mismo, nagagawa niya akong saktan. Young Master Fu, bakit po hindi kayo nagsabi na pupunta kayo rito para mag-inspeksyon? Pasensya na po sa nangyari. Young Master Fu, Hayaan mong ipakilala ang aking sarili. Ako si Fuzikyu, ang iyong magiging mapapangasawa. Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Fuzikyu, ang iyong magiging parbalito, fiancé. Fiancé? Dean, hindi kaya nagkakamali ka ng taong kinakausap? Isang hamak na fiancé ng losyang na babaeng ito? Gaano naman kaya kataas ang iyong posisyon? Tumahimik ka. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat mamaya. Director Jiang, bigyan niyo ako ng paliwanag. Young Master Fu, kasalanan ko ito po. Hindi ko maayos na napamahala ng lahat. Pasensya na po kung naging katawa-tawa ito sa inyong paningin. Kayong dalawa, kunin niyo na agad ang sahod niyo ngayong buwan. Director Jiang, inutos lang po itong lahat ng nurse supervisor. Wala po kaming kinalaman dito. Ang lakas ng loob mo. Nagawa mo pang sumagot? At kayong mga nandoon, huwag niyong isipin na dahil nagdala kayo ng ilang tao, ay maaari na kayong magdrama at magkunwaring tagapagligtas. Kahit paigalang ka ng aming Dean, hindi ako natatakot sa iyo. Tumahimik ka, hangal. Mukhang nasanay ka na sa pang-aabuso mo sa posisyon mo. Nagmamalaki ka dahil may pamangkin ka, nakatuwang ng Fu Group, kaya pakiramdam mo ay kung sino ka na. Ano naman ngayon? Ginawa mo akong nurse supervisor? Hindi ba't dahil ang pamangkin ko ay katuwang ng Fu Group? Alam mo ba na ang taong nasa harap mo ngayon ay ang tagapagmana ng Fu Group? Ang tagapagmana? Siya si President Fu? Isang hamak na babae? Paano siya makakakilala ng gaya ni President Fu? Matagal na kitang binalalaan pero masyado kang naging hambog. Sinabi mo pa sa harap mismo ni President Fu ang tungkol sa pag-frame mo sa kaniyang fiancé. Maghanda ka na sa iyong parusa. Hayaan ang legal department na humawak nito. Opo. President Fu, pakiusap, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Ilayo ang babaeng iyan. President Fu, pakiusap po, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Patawad po, President Fu. Pasensya na po, Miss Xie. Wala akong magagawa para ipaliwanag ang pagkukulang kong ito. Magsusulat agad ako ng resignation letter para lisanin ang aking posisyon. Sandali. Ano po ba talaga ang nangyayari? Naaalala mo ba ang matandang tinulungan mo kaninang umaga? Siya ang aking lolo. At siya rin, ang nagtatag ng Fu Group. Ang matandang akala ko ay simple lang. Ay siya pa palang nagtatag ng pinakamalaking korporasyon sa buong bansa. Kumusta na po siya? Napakalubhanan ng kaniyang sakit. At wala na siya. Salamat at nagawa ko pa siyang makasama sa kaniyang huling sandali. Ito ang ipinapaabot ni Lolo sa iyo. Ito ang ibinigay sa iyo ni Lolo. Ito ay... Uy, anong ginagawa nyo? Tumayo kayo dyan, dali. Ang singsing na ito ay... Ito ang Fu Group, simbolo ng Board of Directors. Dahil nagpasya si Lolo na ibigay ang singsing na ito sa iyo, ibig sabihin lamang nito na ang paglilipat ng mga shares ay kasalukuyang ginagawa. Pagkatapos ng gabing ito, ikaw na ang sa Fu Group ay ang pinakamalaking shareholder. Anong singsing? Anong shareholder? Ano po iyon?
Tungkol naman sa bagay na may kinalaman sa fiancé, yun din ang gusto ni Lolo. President Fu, Si Nana ng mahal ko, ang pagpapakasal sa iyo, ay dahil lang takot siya sa sakit, kaya hindi siya makapanganak. Ang pamangkin ko, bilang tatay ng bata, ay pumirma na ng kasunduan para sa settlement. Kung hindi, sino sa tingin mo ang nag-utos nito? Somehow, simula ngayon ay wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Miss Kie, dahil biglaan ang mga nangyari, naiintindihan ni President Fu ang iyong pag-aalinlangan. Hahayaan ka po muna niyang magmuni-muni. Hindi. Payag ako. Sumasang-ayon ako. Ipinabibigay po ito ni President Fu na black card sa inyo. Pagkalipas ng 1 linggo, susunduin niya kayo para dumalo sa pagpupulong ng mga stockholder ng Fu Group. Salamat po. Fu ZQ. Kamalasan naman, may dumating na naman na hampas lupa. Hello po. Nais ko lang sana makita kung may bagay na damit para sa akin. Magbibihis ka. Hmm? Miss, ang shop po namin ay hindi pinapayagang papasukin ang mga taong hindi maayos ang pananamit. Ano bang hindi maayos sa suot ko? Sa suot mong murang damit na galing lang sa online, wala kang karapatang pumasok sa shop namin. Kaya sinasabi mo bang hindi ko maaaring gastusin ang pera ko rito? Miss, ang mga katulad niyo po, marami na akong nakitang ganyan. Huwag ka nang magpanggap na mayaman. Huwag na rin po nating sayangin ang oras ng isa't isa. Hoy, yung bagong intern, ikaw na ang umasikaso sa kanya. Lagi na lang akong nakakakita ng mga nagpapanggap na mayaman. Nakakabuwisit talaga. Palagi na lang nakakakita ng nagpapanggap na mayaman. Nakakainis talaga. Huwag niyo na lang po pansinin. Kami pong mga babaeng mula sa simpleng pamilya, gusto lang naming mag-ipon para makabili ng mamahaling damit. Ano po ang masama roon? Anong gusto niyo pong isukat? Sabihin niyo lang po sa akin, kukunin ko para sa inyo. Sige, titingnan ko po ang isang ito. Napakaganda po nito at bagay sa inyo. Kaya lang ano? Kaya lang po, ito po ang pinakamahal naming set sa shop. O sige, pakibalot na lang para sa akin. Mali ang sinabi mo, hindi dahil masyadong mahal ang mga damit namin, kundi dahil mahirap ka lang at hindi mo matanggap iyon. Hubarin mo na agad ang damit na iyan. Baka kasi pati yung damit, kumapit ang amoy ng pagkahirap mo. Sobrang-sobra ka na. At tupagin mo na lang ang sarili mo. Kapag ang benta mo sa buwang ito ay hindi pa rin umabot sa target, pwede ka nang umalis sa trabahong ito. O sige lang. Pakiusap, pakibalot mo lahat ang mga ito para sa akin. Ano?
Ang ibig niyo po bang sabihin, itong huling set na isukat niyo? Ang ibig kong sabihin, lahat ng isukat ko kanina. Ang ibig kong sabihin, lahat ng mga sinubukan ko kanina. Paano naging posible iyon? Bakit mayroon kang black card? Pasensya na po, naku po, ginagawa ko lang po iyon para sanayin ang ating bagong intern po. Medyo mabagal po siyang kumilos, kaya ako na lang po ang tutulong sa inyo na magbayad. Dali, tulungan mo ang ating espesyal na panauhin na ipackage ang lahat ng mga damit na sinubukan niya. Siguradong bagay na bagay po ang mga damit na iyon sa inyo. Tutulungan mo akong mag-package? Gusto ko siyang pagbayarin para sa akin. Tutulungan po kitang magbayad bago ako umalis. Hindi mo ba naintindihan? Sabi ko, gusto kong siya ang magproseso ng bayad ko. Sa ganitong paraan, mapupunta ang komisyon sa kanya at hindi sa iyo, tama? Maraming salamat po sa inyo. Hello? Sino po ito? Hindi mo na ba nakikilala ang boses ko? Young Master Fu. Sige na, hindi na kita bibiruin. Tapos na ang paglipat ng mga shares sa iyo. Ikaw na ngayon ang bagong chairman ng Fu Group. Maaari ka na bang pumasok ngayong araw? Ako po? CEO. Nagpalit na ang may hawak ng pinakamalaking share sa Fu Group. Dalhin mo ang project proposal. Pumunta ka agad sa Fu Group. Opo. Jiang Cheng, magkakaroon na ng malaking pagbabago. Ano ito? Ito ang pamana sa aming pamilya, isang jade pendant. Gagawin ko ang lahat kahit anong mangyari para lang makuha ang loob ng bagong CEO ng Fu Group. Nakadepende ang pag-unlad ng Sun Group kung papayagan tayo ng bagong CEO na iyon. Kung talagang magtagumpay tayo, Sinisiguro ko sa iyo na habang kasama mo ako, mararanasan mo ang walang katapusang karangyaan at kayamanan. Ang bagong CEO ng Fu Group. Panaginip lang ba ito? Aba, mukhang ang balita ng iba rito ay mas mabilis pa kaysa sa amin. Alam mo nang pinalitan na ang CEO ng Fu Group, kaya nagmamadali ka nang maghanap ng mayamang lalaki dito? Ito ba talaga si Xie Xingwan? Xie Xingwan? Hindi ka naman pala ganoon kalinis gaya ng inakala ko. Katatapos lang mawala ng bata, ngayon naman ay kumakapit ka na sa mayaman. Wala kang karapatan na banggitin ang anak ko. Huwag kang masyadong matapang. Sinasabi ko sa iyo, naparito ako ngayon para makipagtulungan sa pamilyang Fu. Kapag sinira mo ito, kaya mo bang panagutan ng mawawala? Sanhaw, daig mo pa ang hayop sa kasamaan. Iniwan ko ang pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa para sa iyo, at huwag mong kakalimutan. Ginamit mo ang rason na ang lalaki dapat ang nasa labas at babae sa bahay para suyuin at bulahin ako. Nagmakaawa kang ibigay ko ang mga patent ko sa iyo. Kung hindi mo kinuha ang mga patent ko, para makapagsimula ng kumpanya, siguro ay isa ka lang na maliit na security guard hanggang ngayon. Ikaw, huwag kang basta-basta mag-akusa dito. Xie Xingwan, alam kong gusto mo pa akong bumalik sa iyo. Sa galit mo, gusto mo akong hilahin pababa kasama mo sa putik. Subalit, dahil sa iyo kaya nawala ang ating anak, bakit ko pa kailangang patawarin ng tulad mo? Ikaw. Ate, alam kong masama ang loob mo dahil kinuha ko sa iyo ang asawa mo. Bakit? Hindi mo ba alam ang kasabihan? Ang hindi mahal ng lalaki, siya ang tunay na kalaban. Kaya naman, iyong dinadala sa sinapupunan mo ay isa lang kamalian. Nanan, maayos ka lang ba? Nagawa mo akong saktan? Xie Xingwan, masyado na yata kitang hinahayaan. Sino ang naglalakas loob na gumawa ng gulo rito sa Fu Group? Vice-Presidente Chen po. Mabuti po at narito na kayo. Gusto po ng babaeng ito na sirain ang transaksyon ng Grupo Sun at ng pamilyang Fu. Sir, sa tingin niyo po, anong dapat nating gawin sa kanya? Nakatanggap ako ng balita
na ang bagong presidente ngayong araw ay darating sa kumpanya. Siya kaya iyon? Miss, sino po sila? Ako ang darating ngayong araw sa Fushi para formal na magsimula. Vice Presidente Chen, siya ang dating asawa ko. Isang babaeng walang kakayahan, walang trabaho, at ang alam lang ay maglaba sa bahay, isang hamak na may bahay na nagluluto lang. Para makaganti sa akin, sinasadya niyang pumunta rito upang pigilan ang kooperasyon ng dalawang kumpanya natin. Miss, alam mo ba kung nasaan ka? Fushi. At alam ko rin na sa Vice Presidente Chen ngayong araw ay may mahalagang panauhin. Tama ba? Siya ba talaga ang sinasabing bagong presidente? Chie Chingwan, alam ng lahat na ngayong araw ang unang araw ng presidente ng Fushi. Bakit? Huwag mong sabihing, ikaw ang tinutukoy na bagong presidente ng Fushi? Ang lakas ng loob niya. Oo nga, napakawalang hiya niya talaga. Talagang nakakabahala pala na baka mabangga natin. Ang sikat na bagong presidente ng Fushi. Ibig sabihin ba nito, ang ating Sun Group at ang plano nating pagpasok sa merkado ay tuluyan ng mapapornada? Sige. Miss Xie, bagaman mapanganib ang hakbang na ito, malaki naman ang tsansa mo. Pati ako, ang Ginoong Chen, ay hindi maiwasang hangaan ang lakas ng loob mo. Nagawa mo pang magpanggap bilang bagong presidente ng Fu Group. Alam mo ba ang kapalit ng galit ng Fu Group? Alam mo ba ang epekto ng pagkagalit sa Fu Group? Pantay na pagrespeto at paglikha ng halaga, hindi ba't ito ang itinataguyod ng Fu Group na kultura ng kumpanya at ginagawa ninyo? Pero bakit kay Vice Presidente Chen ay wala akong makitang kahit anong bahid nito? Napakalaking katatawanan nito. Ikaw, Xie Xingwan, ano ang dapat sa iyong irespeto? Ano namang halaga ang malilikha mo? Xie Xingwan, ang mundo ng negosyo ay hindi isang laro. Itinadhana ka lang habang buhay na maglaba sa bahay at maglinis ng kubeta. Sandali. Vice Presidente Chen, dito sa Fushi, kailangan nyo pa ba ng tagapaglinis? Maaari akong magpatotoo? Noong si Xie Xingwan ay kasambahay namin, ang paglilinis niya ng kubeta ay tunay na napakalinis. Naniniwala ako na tiyak na kaya niyang gawin sa Fushi na ang lahat ng kubeta ay magiging napakakinang sa linis. Maging ang tagapaglinis sa Fu Group ay hindi basta-basta kahit sinong tao lang ang pwedeng makapasok. Higit pa doon, lalo na ang babaeng taga-bukid na ito na puno ng kasinungalingan. Mga mapagmataas na tao. Ano ang sinabi mo? Security, pumunta kayo rito. At ang babaeng ito na nagpapanggap na bagong CEO, palayasin niyo siya. Dalhin niyo siya sa labas. Ang mga taong sinungaling na tulad niya ay dapat lamang na maparusahan ng matindi. Miss Che, sumama ka na sa akin ng maayos sa labas. Huwag mo nang hintayin na maging pangit pa ang eksena rito. Bitawan niyo ako. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob na saktan siya. Gusto ko lang makita kung sinong nangangahas na saktan siya. Ang apo ng pinakamayaman na si Fu Zikyu, lagot na tayo, lagot na. Ang babaeng ito ay talaga namang ang bagong dating na presidente. Mapapahamak na po ako dahil sa inyong mga hangal. Huwag kang matakot, nandito na ako. Vice Presidente Chen, may isa na naman bang naghahanap ng gulo? Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Vice Presidente Chen, ngayong araw ang Fu Group kung hindi maasikaso ng maayos, mahihirapan akong ikonsidera ang sa Grupo Sun at sa inyo kung ang mga susunod nating proyekto ay matutuloy pa ng maayos. May nananakit. Anong ginagawa niyo mga guard? Tulog ba kayo? Paalisin niyo siya dito. Bakit? Nag-aalala ka ba sa kanya? Natatakot lang ako na madamay ka sa gulo. Alam mo ba kung sino ako? Kinakatawan ko ang pinakamalaking kasosyo sa negosyo ng Fu Group, ang Sun Group. Nangangahas kang saktan ako? Huwag mong sabihin siya. Ang bagong talagang presidente ng Fushi?
Bakit parang hindi man lang siya takot? Ang bagong presidente na iyon, isang babae raw, masyado pa siyang bata, paniguradong isa lang siyang baguhan na wala pang sapat na karanasan. Kinalaban mo ako, ibig sabihin yan kinalaban mo rin ang buong Fushi. Lagot ka na ngayon, bata ka? Sun Group, Eksakto. Sadya kaming nagdala ngayon ng isang sinaunang pendant na yari sa Jade para ibigay sa Fu Group para sa kanilang bagong chairman. Vice Presidente Chen, bakit mo kinakampihan ang babaeng ito? Huwag mong sabihing nagkakagusto ka kay Xixingwan? Ikaw, base sa pagkakaalam ko, ang Sun Group, 85% ng kanilang proyekto ay nakadepende lamang sa Fu Group at sa malaking suporta nito. Maaari nating sabihin na oras na ang Fu Group ay itigil ang pakikipagtulungan. Mabubang karote ang Sun Group sa loob lang ng ilang minuto. Bakit base sa kwento nyo, parang ang Fu Group pa ang kailangang maghabol sa inyo? Iyon pala ang totoo. Ang kakapal ng mukha nila. Oo nga. Paano naging ganyang kalakas ang loob nila? Brother Hao, huwag mong sabihing totoo ang sinasabi niya. Brother Hao, hindi naman siguro totoo ang sinasabi niya, di ba? Paano mo nalaman? Sino ka ba talaga? Ano sa tingin mo? Ang pagtutulungan ng mga Sun at mga Fu, dapat pa bang ituloy? Nasa iyo ang kapangyarihan. Ako? Siya? Isa lang siyang tagapagluto, tagalaba, pabigat na asawang bahay, ano namang malalaman niya? Galing mo talaga, Xixingwan, marami kang pakitang tao. Ang bilis mo namang lumandi sa iba. Sasabihin ko sa'yo, Xixingwan, hindi pa tayo pirmado sa diborsyo. Sa batas, mag-asawa pa rin tayo. Wala kang hiya. Ang Fu Group ay hinding-hindi makikipag-ugnayan sa taong walang prinsipyo na tulad mo. Narinig mo ba, Guardia? Palabasin niyo itong dalawang gumagawa ng gulo rito. Xixingwan ka, masama kang babae. Akala mo ba ay nakahanap ka na ng mayamang panangga? Pagdating ng araw, na nailabas na sa merkado ang Sun Group, kahit lumuluha ka pang magmakaawa sa akin, wala ring silbi. President Sun, baka po hindi kayo malinaw na nakarinig. Ang Fu Group tungkol sa pagtapos ng ating pakikipagtulungan ay ipapadala na bukas sa kumpanya nyo. Gusto nyo pang umasenso? Asa ka pa? Ikaw. Bakit nakatulala lang kayo? Palabasin nyo silang dalawa rito. Xixingwan, magkita tayo bukas sa tanggapan. Tandaan mo, wala nang mangyayari na magkabalikan pa tayo. Paumanhin po, Miss She, ako ay naging mangmang at nagkasala sa inyo. Walang parusa sa hindi nakakaalam. Kasi simula ko pa lang bilang pinuno ng Fu Group, kaya hindi pa ako pamilyar sa lahat. Para sa pag-unlad ng kumpanya, aasahan ko pa ang tulong mula sa Vice Presidente Chen. Opo, syempre po, maasahan nyo po. Tayo na. Sa wakas, ay naghintay ako hanggang mawakas na ang matanda. Ang posisyon ng bagong pinuno ay magiging akin na. Xixingwan, hindi magtatagal ang iyong pagyayabang. Habi, itong si Xixingwan, hindi kaya nagsisisi siya at ayaw na niyang makipagdiborsyo sa iyo? Buti naman, at natauhan siya dahil alam niyang ang Sun Group natin ay ilalabas na sa merkado nang hihinayang siya sa malaking perang maaari niyang makuha. Paano naman ako? Huwag kang mag-alala, baby. Hinding-hindi ko siya pababayaan na maging pabigat sa buhay ko habang buhay. Pero, hindi ba't nakabangga natin si Vice Presidente Chen? At sabi niya ang Sun Group ay wala nang pag-asang ma-approve? Ano naman siya? Akala ko noon, matapos mawala ang dating chairman ng Fu Group, ay siya na ang papalit. Pero sa kasamaang palad, isang bago ang itinalaga doon. Ngunit, hindi tayo dapat matakot sa kanya. Sa welcome party ng bagong chairman, pagkalipas ng ilang araw, kapag nakipag-ugnayan na tayo sa kanya, ang pagpasok ng Sun Group sa market ay siguradong mangyayari na. Malapit na nating makamit iyon. Sige, yung bride lumapit ng konti sa groom, dapat maging sweet tingnan. O yan, sige, sige. Lapit pa ng konti. Ay, ayan. Ganyan dapat. Sana ay magkaroon kayo ng masayang buhay ng magkasama. May asawa na ako. Kailan nga ba nagsimulang magbago ang lahat? Ano? Nanghihinayang ka? Hindi ako nanghihinayang. Excited pa nga akong makipagdiborsyo. Dahil sa totoo lang, Sa totoo lang ay ano? dahil may mapapangasawa na akong iba na naghihintay sa akin.
sa ganitong paraan para tayong may lihim na relasyon. Hihintayin kong madiborsyo ka. Xie Xingwan, kahit na maghiwalay na tayo, hindi mo kailangang manamit ng ganyan. Baliw. Bigyan mo naman ako ng mukha. Oh, ang bilis naman. Ganoon ba kabilis? An mo nakuha ang atensyon ng sponsor na yan? May gana kang saktan ako? May utang ka sa akin at hindi lang ito ang dapat mong bayaran. Nakikita mo na? Hindi siya yung tipo ng inosenteng babae na akala mo, masamang babae yan. Kaya lang siya, sumasama sa'yo ay para sa pera mo. Ganoon ba? Sakto pala. Eksaktong. Sobra-sobra pa ang yaman ko. Ikaw, mga baliw na kayong lahat. Tama na, wag nang maraming satsat. Pumasok na tayo. Mga mamat, sir. Pagkatapos niyong lumagda dito, tapos na po ang relasyon niyo bilang mag-asawa. Sandali lang. Meron pa ito. At heto pa. Kasunduan sa paghahati ng ari-arian. Xie Xingwan, huwag mong isiping hindi ko alam kung ano ang binabalak mo. Gusto mo na, pagkatapos ng diborsyo, ay makuha ang kalahati ng mga ari-arian ko bilang chairman ng Sun Group, kalahati ng kayamanan ko, ang taas naman ng pangarap mo. Pagkatapos ng diborsyo, pananatilihin ng bawat isa ang sariling ari-arian at hindi magkakaroon ng paghahati nito. Eksakto. Ibig sabihin, lahat ng ari-ariang nasa ilalim ng pangalan ko ay wala nang kinalaman sa iyo. Ano namang ari-arian ang meron ka? Xie Xingwan, ang kasunduan sa paghahati ng ari-arian ay napirmahan mo na. Sa akin na rin ang anak natin, tingnan lang natin kung sino pa ang papatol sa isang walang silbi at walang kwentang katulad mo. Mukhang ako lang ang pumayag na pakasalan ka. Anong gagawin mo? Hindi nga nagkamali si President Sun. Masyado kang mabilis. Protektahan ang sarili mo. Ikaw. Xie Xingwan, ang kasunduan sa paghahati ng ari-arian, napirmahan mo na. Aalis kang walang dala kahit isang sentimo. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Talagang binawasan ni President Sun ang trabaho ko. Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Sana sa hinaharap ay hindi ka magsisi sa naging desisyon mo ngayon. Wala lang. Sana pagdating ng panahon ay hindi mo pagsisihan ang ginawa mong desisyon ngayong araw. Magsisisi? Tingin ko ang taong dapat magsisi ay walang iba kundi siya, si Xie Xingwan. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang Sun Group ay matagumpay nang magbubukas sa merkado sa susunod na buwan. Naalala kong sabi ng Vice-Presidente ng Fu Group, kakanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Sun Group. Sino ba ang Chen Zhongliang? Na yan para makialam? Inakala niya siguro na noong wala na ang matandang chairman, siya na ang papalit sa pwesto, pero ang ending, hindi ba't naisang tabi lang siya ng bagong chairman? Kaya naman, basta't makakonekta ako sa bagong chairman, hindi lang maibabalik ang lahat ng proyekto ko sa pamilya Fu, kundi magagamit ko pa itong tsansa para magtagumpay ang Sun Group. Bakit mo ba iniisip na pinapirma ka ng kasunduan sa hatian ng ari-arian? Ngayon, ay maliliwanagan ka na sa katotohanan bago ang lahat. Xie Xingwan, ubusin mo ang buong buhay mo sa pagsisisi at matinding hinanakit. Excited na talaga akong makita ang mga reaksyon nyo kapag nakaharap nyo na ang bagong chairman. Bukas na ang welcome party para sa bagong chairman ng mga Fu, pero nakakalungkot lang, hindi ka makakapasok doon kung wala kang imbitasyon. Ngayon, pwede kang mag-apply bilang tagalinis? Dahil pagkatapos ng lahat, ikaw naman ang pinakamagaling sa pagiging katulong ng iba.
Salamat sa payo mo, Miss Wang. Magkita na lang tayo sa party. Siya na ang bagong chairperson. Anong nangyayari? Bakit kahit kaunting balita tungkol sa kanya ay wala tayong makuha? Hindi lang ikaw, pati ang Vice Presidente Chen ng Fu Group, bago mangyari ito, ay walang kaalam-alam sa sitwasyon. Akala pa naman niya simula noong wala na ang dating chairperson. Siya na ang mamamahala sa Fu Group. Ngayon bigo ang kanyang mga pangarap. Handa ka na ba? Kung makakapasok ba tayo sa mundo ng mga mayayaman, dito sa araw na ito, nakasalalay. Tara na! Kinakabahan ka ba? Huwag kang mag-alala, nandito lang ako lagi. Pero mas higit pa roon. Karapat-dapat ba talaga ako sa lahat ng ito? Kasama na ang pagmamahal mo sa akin. Ibig bang sabihin nito, hindi mo pa rin ba siya makalimutan? Ang mga narito ngayon ay puro mahahalagang tao sa mundo ng negosyo, kaya mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Hindi ako gaya ni Xie Xingwan na walang alam sa mundo. Alam ko kung ano ang dapat sabihin at ang hindi dapat. Pasensya ka na sa pinagdadaanan mo. Kapag nailunsad na ang Sun Group sa merkado, darating ang oras na ang lahat ng mga tao ay kailangang mag-isip ng mabuti bago tayo kausapin. Lalo na ang lalaking iyon na kasama ni Xie Xingwan para sa lahat ng kahihiyang idinulot niya. Sisiguraduhin kong pagbabayarin ko siya ng higit pa. Sigurado akong lahat kayo ay naku-curious sa bagong chairman ng Fu Group. Hindi ko kaya. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Basta't gusto mo, ako ay habang buhay na magiging secretary mo. Tara na, Sekretaryo Fu. Tawagin na natin ang naghahawak ng 40% ng share sa Fu Group, ang ating bagong chairman. Paano mangyayari yon? Paano nangyari? Ikaw, sinasadya mo akong linlangin, di ba? Ginoong Sun, bakit parang gulat na gulat ka? Naalala ko na sinabi ko na sa iyo. Magkikita tayo sa cocktail party. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Ginoong San, hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Fuzi Q. Fuzi Q? Pinakamayamang Fu? Hindi ito maaari. Ang walang hiyang si Xie Xingwan, paanong siya nakakonekta sa ganitong matataas na tao? Si Fuzi Q, ang apo ni pinakamayamang Fu na matagal na nanirahan sa ibang bansa, nandito na rin pala siya. Xie Xingwan, sinasadya mo lang akong lokohin, tama? Isa lang siyang aktor na kinuha mo? Para lang makaganti sa akin, handa ka talagang gumastos. Dahil sa sitwasyong ito, hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako ang bagong chairman ng Fu Group, si Xie Xingwan. Sinasadya mo ba ito? Sinasadya mong gawin akong katatawanan, di ba? Oo naman. At ano naman ngayon? Isa kang talagang walang hiya. Ibig sabihin nito, ang lahat ng ari-arian na nasa pangalan ko ay wala nang kinalaman sa iyo? Anong ari-arian naman ang mayroon ka sa pangalan mo? Sige. Kaya pala noong una, ay walang pag-aalinlangan mong nilagdaan ang kasunduan sa paghahati ng ari-arian. Hindi ba ito ang gusto ni Ginoong San? Ginagawa ko lang
Ito para matupad ang maliit mong kahilingan. Ito kayo, ang dakilang CEO ng Fu Group, nanlaloko, naging dahilan ng pagkawala ng bata sa sinapupunan, at niloko pa ako sa pagpirma ng hindi patas na kasunduan sa diborsyo. Yesing-wan, napakasama ng loob mo. Nagawa mo pang sabihin ang mga iyan? Ginoong San, ibinabaling mo ang sarili mong mga maling gawa sa taong biktima. Sigurado, sa tuwing lilitaw ka, binabago mo ang tingin ko sa kung gaano kababa ang moralidad ng tao. Ginoong San, sa tingin ko ay isa siyang kawawa. Hindi mo makukuha ang ari-arian na nasa pangalan ng chairman ng Fu Group. Ito ay bunga ng sarili mong kamalian. Security. Ilabas ang dalawang ito rito. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Kaya kong lumakad mag-isa. Paumanhin po sa lahat kung naging katatawanan ang sitwasyon na ito. Bilang bagong chairman ng Fu Group, Ang bagong chairman ng pamilyang Fu ay ako. Ang bagong chairman ng Fushi ay ako. Vice Presidente Chen, anong ibig mong sabihin? Miss Xie, sa ngayon, dapat mo na akong tawaging President Chen. Vice Presidente Chen, nakikita ko na pagkatapos mawala ang pinakamayamang tao dahil hindi mo nakuha ang posisyon ng chairman, ay nababaliw ka na? Hawak ang iyong 10% ng mga share, talaga bang uutusan mo ang may 40% ng share na si President Xie? Idilat ninyo ang inyong mga mata at tingnan ninyo ito. Si Chen Zhongliang ay may hawak ng Fu Group na 45% ng mga share. Paano itong nangyari? Sa simula pa lang ay naramdaman ko na si Vice Presidente Chen ay hindi. Si President Chen ay may pambihirang talento talaga. Hemp, ikaw na mapagsamantala sa sitwasyon na wala namang sariling paninindigan. Yesing-wan, titingnan natin kung hanggang kailan ka magsasaya. Miss Xie, ang pakiramdam na mawalan ng pag-asa, masakit, hindi ba? Ang pakiramdam na mawalan ng pag-asa. Hindi ba't ikaw ang mas nakakaalam niyan? Masyado kang mayabang kahit talo na. Ang taong lihim na bumibili ng mga share ay siya mismo. Nanalo ako sa pusta ko. Tila ba ay hindi na kayo nagulat? Hindi ka ba nagtataka na hanggang ngayon ay hindi mo mahanap ang taong nagmamay-ari ng 15% ng mga share? Ikaw ba yun? Sandali, mali. May inutusan akong mag-imbestiga at wala kang anumang share sa ilalim ng pangalan mo. President Chen, kilalang kilala ko ang babaeng ito na si Yesing-wan. Nagpapanggap lang silang malakas. Hindi ko alam kung alam ba ni President Chen na madaming balak. Kung may alam siya, tungkol sa mga nakatagong kondisyon. Ayon sa testamento ni pinakamayamang Fu, si Binibining Yesing-wan, matapos mawala ni pinakamayamang Fu, ay makakatanggap ng 40% ng mga share ng Fu Group. At kapag si Binibining Yesing-wan at si Ji Fu Zikyu ay naging mag-asawa na, makukuha na niya ang natitirang 15% na may kabuuang 55% ng mga share. Paano mangyayari iyon? Mukhang may isang taong sumipsip sa maling panig. Ha 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 ha. Itong si Chen Zhongliang, baliw na talaga. Miss C, tingin mo ba ay mga tanga kaming lahat? Ang testamentong ito ay peke. Ang testamento na ito ay peke. Mga Ginoo, sa dokumentong ito, ay wala ang selyo ni Fu Group. Mabuti na lang at alam ko na ang matandang fax na iyon ay matagal na akong pinaghihinalaan. Kaya naman naitago niya na ang selyo noon pa man. Ito ang iniwang alaala ni pinakamayamang Fu sa akin. Totoo namang gamit niya iyan, pero sino ang nakakaalam? Kung pagkatapos ninyong saktan at tapusin ang buhay ni pinakamayamang Fu, ay ninakaw niyo lang iyan? Sa pamepeke ng testamento at tangkang pananakit, tinawagan ko na ang pulis. Si Yesing-wan, sa habang buhay mong natitira, mabulok ka na sa kulungan. Fu Zikyu. Para makuha ang pamana ng Fushi, nakipagtulungan ka kay Yesing-wan para mawala si pinakamayamang Fu. Ginoong pulis, sila po iyon. Sa mundong ito, mayroon pa rin talagang katarungan. Yesing-wan, masamang babae ka. Ang piliin na hiwalayan ka noon, ang tunay na naging pinakatamang desisyon ko. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Ano? Ginoong pulis? Anong ibig sabihin nito?
Ginoong pulis, anong ibig ninyong sabihin? Ginoong pulis, mali po ang hinuli nyo. Sila ang may gawa nito? Ikaw ba si Chen Zhongliang? Opo. Kung gayon ay tama nga kami. Suspek ka sa tangkang pagpaslang, kaya sumama ka sa amin. Ano? Pamimiki ng testamento. Tangkang pagpaslang. Mali ang taong hinuhuli ninyo. 6 na buwan ang nakalilipas. Nalaman mong may sakit sa puso ang lolo ko, kaya hinaluan mo ang lalagyan niya ng gamot. Ng mga gamot na may quinidine, na nagresulta sa mabilis na pagtibok ng puso niya, hanggang sa himatayin siya sa kalsada. Ang mga sinasabi ko ba ay totoo? Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Ngayon naman, nais kong itanong kay President Chen, paanong ang isang tao na walang kasaysayan ng sakit sa puso ay magkakaroon ng record ng pagbili ng quinidine? Bakit mo ito ginawa? Anong ebidensya mo? Ngayong wala na ang tao, paano mo pa mapapatunayan na may quinidine sa katawan niya? Ikaw. Matanda? Hanggang kailan ka pa magkukunwari? Chen Zhongliang. Binigo kita. Siya? Hindi ba't matapos siyang atakihin sa puso ay wala na siya? Tila isang maling balita lang ang lahat, ngayong huli na ang malaking isda. Bakit ka pa buhay? Samantalang alam kong ikaw ay... Masyado ka bang nadismaya? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Matagal na itong alam ni Lolo. Ang gulo sa loob ng Fu Group, pati ang ambisyon ni Chen Zhongliang sa posisyon ng chairman. Kaya, ginamit niya si Chen Zhongliang para ang lahat ng mga nagkalat na shares ay maipon muli at maisaayos ang pamamahala. Matagal mo na itong alam? Bakit? Galit ka ba? Hindi. Pakiramdam ko lang ay masyadong biglaan ang lahat. Hindi mo akalaing hindi lang ako nananatiling buhay, kundi dala-dala ko rin ang ebidensya ng ginawa mong pananakit. Ikaw, at ikaw. Lahat kayo. Puro lang kayo sunod-sunuran sa agos. Naging tapat ako, nagtrabaho ako ng mabuti bago ko narating ang pagiging vice president. Pero ikaw, para sa kanya. Ibinigay mo sa kanya ang lahat ng shares sa isang taong wala namang kinalaman. Iyon naman pala, isa lang siyang taong napadaan. Ang swerte naman niya, nakuha niya ng libre ang pagiging chairman. Walang hiya kayo, Chen Zhongliang, para lang mapuwersa akong magbitiw at makuha ang posisyon ng chairman. Nagawa mo pa akong lasunin ng palihim kung hindi ko pa sana. Ibinigay ang lahat ng shares ko sa aking apo. Lalabas ka kaya sa pinagtataguan mo. Chen Zhongliang, sumama ka sa amin sa istasyon. Hindi. Pinakamayamang Fu. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon, pinakamayamang Fu. Xie Xingwan, bakit sa iyo napupunta ang lahat ng magagandang bagay? Bakit napakaswerte mo? Hindi ito patas. Swerte? Noong nagbubuntis ako habang namamalengke, habang kasama mo ang ating anak para puntahan ang kabit mo, ang masasabi bang swerte iyon? Noong aksidenteng nawala ang baby ko, habang nanonood ka lang ng walang pakialam, swerte ba iyon? Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito, pero lahat kayo, ginawa akong katulong. Matatawag mo bang swerte iyon, ha? Hindi maaari. Nagsisinungaling ka. Bakit may lalaking napakahina ang loob? Haha? Para sa ganyang klase ng lalaki, ang pinakamabuting paraan ay panoorin niya sa sarili niyang mga mata na ang taong minaliit niya dati ay tatapak sa kanya habang buhay. Somehow, ikaw ang dahilan ng lahat ng paghihirap ko. Mula ngayon, gagamitin ko ang aking katungkulan bilang chairman ng Fu Group upang dahan-dahan at paunti-unti nabawiin at ipagbayad ang lahat ng ginawa niyo sa akin. Tapos na? Lahat ay tapos na. Hindi ba sinabi ko sa iyong lumapit ka sa bagong chairman ng Fu Group? Bakit? Inanunsyo ba nilang kukunin ang puhunan at hindi na muling makikipagtulungan kailanman? Xingwan, maaari ba nating simulan uli? Paano naman ang ating anak? Si Sanning, nakalimutan mo na ba? Ikaw ang nanay niya? Namimiss ka na niya. Anak? Somehow, paano mo nakuha na banggitin iyan? Ang sarili kong anak, sa ilalim ng iyong maingat na pagtuturo, ay itinuring akong katulong habang tinatawag na mama ang ibang babae. Siya ang may kasalanan, siya ang lumandi sa akin. Xingwan, alam mo namang, ikaw lang ang nag-iisa sa puso ko. Hindi pa ako nakakita.
Ng taong kasing kapal ng mukha at kasing hina mo. Masama kang babae. Nagawa mo akong saktan. Mabuti yan. Xingwan, alam kong mapapatawad mo rin ako. Security. Kalad ka rin nyo ang dalawang ito palabas. Hinding-hindi na sila dapat. Makatapak sa kahit saang lugar na may kinalaman sa Fu Group kahit isang hakbang. Wag. Saan ka pupunta? Asawa ko, masyadong naging mabilis ang pagkuha natin ng marriage certificate. Hindi mo pa nga ako inaayang magpakasal. Xie Xingwan, handa ka bang magpakasal sa akin? Sige na nga. Ay,